Isinantabi ng isang lalaki ang kanyang asawa. Pakalipas ng 5 taon, bumalik ito sakay ng isang helikopter kasama ang tatlong makakamukhang kambal na tilam nga bagong bersyon ng lalaking nagtaboy sa kanya. Noong araw na iyon lahat ay kinuha sa kanya at siya'y pinalaya sa kalsada nang walang kahit isang salitang paliwanag. Sa isang gabing may malakas na ulan at hangin ang mamata niya'y hindi nagpakitang galit o sama ng loob kundi purong kawalan ng pag-asa. Mula sa sandaling iyon, ang kanyang pangalan ay naglaho na alala na lamang bilang isang pagkakamaling ang iba. At pakalipas ng 5 taon muli siyang nagpakita. Ngunit walang sinuman ang handang harapin ang bigat ng katotohanang dala niya. Ang kwentong ito na inyong matutunghayan ay isang tala kung paano sinira ng isang maling, akala ang buhay ng isang tao at kung paano muling bumangon mula sa pagkawasak ang buhay na iyon sa gitna ng katahimikan. Samahan ninyo kami hanggang sa dulo. Pindutin ang like at subscribe at mag-iwan ng komento kung saan ninyo kami pinapanood. Isang maulang gabi iyon sa Maynila, panahon ng matinding habagat. Hinahampas ng malakas na hangin ang makikitit na eskinita ng Quezon City. Si Elara 29 na taong gulang ay umuwi, dala ang isang maliit na pakete sa kanyang kamay, isang pregnancy test na may positibong resulta. May kaba sa kanyang ngiti habang pinapraktis ang sasabihin. Ang kanyang asawa si Police Captain Miguel ay isang taong matigas ang tindig at seryoso ang mukha. Isa siyang respetadong pulis. Kilala ng publiko sa kanyang hindi natitinak na paninindigan para sa hustisya. Ngunit ang hindi alam ni Elara sa mismong sandaling iyon ibang papel ang tinitingnan ni Miguel. Isang pinekeng resulta ang DNA test. Nandito na ako, sabi ni Elara pagbukas ng pinto. Natutunaw ang mapata ng ulan sa kanyang itim na Amerikana. Malamig siyang sinalubong ni Miguel. Hindi man lang siya tiningnan nito sa mata. Sa mesa sa sala ay nakalat ang madokumento at hawa niya sa kamay ang isang lukot na papel. Ang aga mo umuwi ngayon, maingat na, sabi ni Elara. Punong saya ang kanyang puso ngunit may kakaibang tensyon sa loob ng bahay. Naangat ng tingin si Miguel. Ang nga mata niya ay may lamig na hindi pa nakikita ni Elara kailanman. Kaninong anak yan, natigilan si Elara? Ano, tinanong kita? Kaninong? Anak yang nasa sinapupunan mo, hindi? Namamalayan na pahawak si Elara sa kanyang tiyan. Anak mo siyempre. Ano bang sinasabi mo, na pangisi si Miguel? Inihagis niya sa harap ni Elara ang lukot na papel na hawak niya. Alam mo ba kung ano to resulta ng DNA test? Resulta na nagsasabing bawak ako. Namutla ang mukha ni Elara. Impossible yan. Bakit ka nagpa-test ng ganyan? At siguradong mali yan. Buntis ako ngayon. Inilabas niya mula sa bag ang pregnancy test para ipakita, ngunit inagaw ito ni Miguel at pinunit. Nalaman ko na yan 3 taon na ang nakakaraan sa isang medical check-up. Pero hindi ko sinabi sa iyo. Nanginginig ang kanyang boses. Dahil ayokong biguin ka. Pero heto ka ngayon. Napaluhot si Elara. Dumaloy ang luha sa kanyang nga pisngi. Nakakamali ka. Siguradong mali ang resultang test na yan. Anak mo ito, Miguel. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Sige nga. Kaninong anak yan? Kay Major Santos o sa may-ari ng coffee shop na kunwari di mabait sa'yo? Kaninong anak yan? Umalinggonggaw ang sigaw ni Miguel sa buong apartment building. Isa-isang nagsindi ng ilaw ang mga bintana sa katapat na gusali. Desperadong umiling si Elara. Hindi. Ikaw lang. Pakiusap, intindihin mo. Isang milagro ito. Ang ating milagro. Humalahak si Miguel. Isang malamig at hungkak na tawa. Milagro ang pagtataksil mo, ang milagro. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Elara. Natumba-tumba si Elara habang bumabangon. Anong ginagawa mo? Nasasaktan ako. Hindi pinansin ni Miguel ang kanyang daing at pinalatkat siya papunta sa pinto. Pumalak si Elara, ngunit hindi niya matalo ang lakas nito. Ibinukas ni Miguel ang pinto.
Umalis ka. Miguel pakiusap. Ang lakas ng ulan sa labas. Bukas ang umaga sabay tayong pumunta sa ospital para magpates ulit. Siguradong hindi ito pagkakaunawaan. Matigas na parang bato ang mukha ni Miguel. Kung hindi ka alis ngayon, din kakalatarin kita sa presinto at kakasuhan kita nga adultery. Napatingin si Elara sa kanya na may takot. Nasaan na ang asawang kilala? Niya sino ang estrangherong ito kahit man lang damit ko. Pumunta si Miguel sa aparador kumuha ng ilang damit ng walang pag-ingat at inihagis sa kanya. Sapat na yan. Huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Sa labas ng pinto nagsimulang magtipon, ang mga kapitbahay pinapanot ang eksena na may mga matang puno ng kuryosidad. Niloko ako ng babaeng ito sigaw ni Miguel sa mga kapitbahay. Nakyapit siya isang taksil nanginginig sa hiya at gulat si Elara. Uli siyang tumingin kay Miguel. Puno na put at pagkadismaya ang makamata nito. Magsisisi ka balang araw, sabi niya sa mahinang boses. Sa halip na sumagot isinara ni Miguel ang pinto ng malakas. Ang tunog ay parang isang hatol ng kamatayan. Naiwan si Elara na mag-isa sa malamig na pasilyo. Sa kanyang nga kamay ay ilang pirasong damit, isang payong at ang kanyang pitaka. Nagsimulang mabasa nga, ulan ang kanyang buhok. Dahan-dahan, siyang bumaba ng hagdan. Gabi iyan na halos manigas ang kanyang naluha sa lamin. Para dagdagan ang kanyang paghihirap, nakaramdam siyang sakit sa kanyang tiyan. Niyakap ni Elara ang kanyang tiyan pilit na hindi matumba. Nakatayo siya sa kalye, hindi alam kung saan pupunta. Wala na siyang pamilyang mauyan. Mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang, 5 taon na ang nakalipas, at halos wala na siyang koneksyon sa kanyang mga kaibigan mula nang ikasal sila ni Miguel. Sa dulo ng eskinita, isang taksi ang papalapit sa kanya. Itinaas ni Elara ang kanyang kamay at pinara ang taksi. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Nag-alinlangan si Elara. Wala siyang mapupuntahan. Ang gusto lang niya ay makatakas mula sa bangungot na ito sa pinakamalapit na ospital pakiusap. Sa wakas ay nasabi niya. At pagkatapos sa bus terminal, nang umandar na ang taksi, huling sulyap ni Elara sa apartment kung saan siya tumira ng 5 taon. Madilim ang bintana kung saan inaasahan niyang makikita ang kanyang asawa na parabang walang nakatira doon. Okay lang po ba kayo? Tanong ng driver, tinitingnan siya sa rearview mirror. Hindi sumagot si Elara. Ang kanyang isip ay nasa hindi tiyak na hinaharap na naghihintay sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Magiging okay tayo, bulong niya sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Poprotektahan ka ni mama. Ngunit sa sandaling iyon hindi niya alam na 3 maliliit na buhay ang lumalaki sa kanyang sinapupunan. At pagkalipas ng 5 taon, ang 3 batang iyon ang ganap na gugulo sa buhay ng lalaking nagtaboy sa kanya. Sa gabing iyon sa Maynila, kung saan patuloy ang pagbuhos ng ulan, ang buhay ni Elara ay tataha na sa isang ganap na kakaibang landas. Ito ang simula ng 5 taon ng katahimikan. Sa isang maliit na baryo sa baybay ng Anilao, Batangas, magang umaga pa lamang ay umaakyat na ang hamok mula sa dagat. Sa isang maliit na kwarto, tumunog ang alarm. Automatikong pinatay ng may ni Elara, 34 na taong gulang ang alarm. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Madilim pa rin sa kwarto, ngunit nagsimula na ang kanyang araw. Mama, ang lamig, isang maliit na boses ang narinig mula sa ilalim ng kumot. Napangiti si Elara at tiningnan ang batang nakahiga sa tabi niya. Si Lucas ang bunso sa triplets. Palagi siyang nahihirapan sa gabi dahil sa kanyang hika. Tulog ka pa ng kaunti, Lucas. Makahanda lang si Mama ng almusal. Malambing na hinalikan ni Elara ang noni Lucas. Tahimik siyang bumangon at umupo sa harap ng maliit na tokador sa isang sulok ng kwarto. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Dati siyang sales lady sa isang cosmetic store, ngayon ay isa na siyang caregiver sa nag-isang bahay ampunan para sa mga matatanda sa Anilao.
Tila lumalim ang naguhit sa paligid ng kanyang nga mata. 5 taon ang kumuhang maraming bagay mula sa kanya ngunit kasabay nito binigyan siya ng 3 kayamanan. Habang naghahandaang simpleng almusal sa kusina tumingin si Elara sa labas ng bintana. Ang Anilao ay ibang mundo kumpara sa Maynila. Dito walang tumatawag sa kanya na taksil. Walang nagtatanong tungkol sa kanyang nakaraan. Kilala lamang siya bilang ina ng triplets. Mama, kinuha na naman ni Kuya Leo ang kumot ko narinig ang reklamo ni Liam mula sa kwarto. Napabuntong hininga si Elara. Leo, ibalik mo ang kumot ng kapatid mo. Malalate na naman tayo. Bumalik siya sa kusina at naghanda ng kanintuyo at itlog. Kinuha niya ang gamot sa hika ni Lucas mula sa bote at inilagay sa mesa. Malaking bahagi ng kanyang sahot ang napupunta sa gamot na iyon ngunit wala siyang magawa. Gising na ba kayo? Pagpasok ni Elara sa kwarto nakita niya ang 3 bata na nakaupo sa isang kama. Makakamuha makakatulad ang mamata pare-pareho ang ekspresyon, ngunit agad niyang nakikilala kung sino ang sino. Si Leo ang panganay, isang responsableng bata na laging gustong protektahan ang kanyang mga kapatid. Si Liam ang pangalawa mausisa at hindi naubusan ng tanong. At si Lucas ang bunso mahina ang kalusugan unit may ginintuang puso. Lahat silang 3 ay may maliit na nunal sa parehong lugar sa kaliwang braso. At ang makilay na iyon, kaparehong kilay ng lalaking pilit niyang kinakalimutan. Mama, fiesta sa baryo ngayon, di ba? Tanong ni Liam. Tumango si Elara. O pista ang Anilao ngayon. Susunduin ko kayo pagkatapos ng trabaho ni Mama. Pero bago yan kailangan yung pumasok sa eskwela. Nakmamadaling nakanda ang makabata. Inihanda ni Elara ang kanilang mga baon at inilagay ang inhaler ni Lucas sa kanyang bag. Lahat ay karaniwang tanawin ngunit tuwing umaga napagtatanto niya kung gaano kahalaga ang mga sandaling ito. Mama, nasaan po ang papa namin? Biglang tanong ni Liam. Sandaling natigilan ang kamay ni Elara. Ang tanong na ito ay palaging lumalabas. Habang papalaki natutuklasan ng nga bata na ang ibang bata ay may mga ama. Ang papa ninyo ay nasa malayo. Balang araw makikilala ninyo siya? Ito lagi ang sagot ni Elara. Gusto niyang ituro ang kalungkutan kaysa sa galit. Nang dumating ang school bus, nakmamadaling lumabas ang nga bata. Mula sa pinto pinanot sila ni Elara na sumakay sa bus. Lahat ng 3 bata ay kumaway sa kanya. Mula sa bintana ng bus, kumaway din siya, pabalik hanggang sa hindi na niya sila makita. Naglakad si Elara papunta sa bahay ampunan. Ang nag-isang bahay ampunan sa Anilao ay nasa gitnang baryo. Maliit na pasilidad lamang ito kung saan mga 20 matatanda ang nakatira ngunit para sa kanya ito ang pinakukunan niyang kabuhayan. Elara, ang agamo na naman bati sa kanya ni Ate Susan. Hinantit ko lang po ang mga bata sa eskwela, sagot ni Elara habang nagpapalit ng kanyang uniforme. Simple lang ang kanyang gawain, ipamahagi ang gamot ng nga matatanda, tulungan sila sa pagkain at minsan ay pakinggan ang kanilang makwento. Ngunit gusto niya ang trabahong ito. Dito walang humuhusga sa kanya. Tuwing tanghalian laging mag-isang naupo si Elara sa likod bahay ng pasilidad para kumain. Mula dun tanaw ang dagat ng Batangas. Minsan kapag tumitingin siya sa direksyon ng Maynila, nag-isip siya, ano na kaya ang ginagawa niya ngayon? Masaya kaya siya matapos siyang palayasin? Elara, mukhang sasama ang panahon, sabi sa kanyang kasamahan niyang si Marie. May balita ng ulan. Tumingala si Elara sa langit, pumuputi na ang maulap. May bagyo daw na galing sa bandang Visayas. Nang hapon na iyon tulad ng inaasahan nagsimulang umulan. Noong una ay ambon lamang ngunit unti-unting lumakas. Nag-alala si Elara. Ang hika ni Lucas ay lumalala kapag maulan ang panahon. Elara, bilis tumatagas ang tubig sa kwarto ni Lolo Pilosa. Nakmamadaling boses ng kanyang kasama, tumakbo si Elara. Luma na ang bubong kang pasilidad at madalas mangyari ito kapag
tapak malakas ang ulan. Nagmamadaling inilipat ni na Elara at ang kanyang magkakasama si Lolo Pilo sa ibang kwarto at naglagay, magatimba sa, magatumutulong bahagi. Naku, ang lakas talaga ngayon, bulong ni Elara. Biglang tumunog ang emergency alarm sa buong pasilidad. Kinabahan ang lahat. Babalang ang landslide. Ang lahat ng residente ay maghanda para sa paglikas. Umalingaw-ngaw ang anunsyo mula sa barangay. Bumilis ang tibok ng puso ni Elara. Nasa eskwela ang nabata. Ligtas kaya sila. Kalma lang ang lahat. Dadalhin natin ang nalolo at lola sa unang palapag utos ng direktor. Nagmamadali nilang dinala ang nga matatanda sa Assembly Hall sa unang palapag. Patuloy na tumitingin si Elara sa labas ng bintana. Lalong lumalakas ang buhos ng ulan. Noon tumunok ang kanyang cellphone. Elara, si kapitan ito, ligtas ang eskwelahan. Inilipat na ang nga bata sa evacuation center. Huwag kang mag-alala. Nakahinga ng maluwag si Elara. Salamat po, kapitan. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kapanatagan. Isang malakas na ugong ang narinig malapit sa pasilidad. Tunog iyon ng pagguho ng lupa. Ate Susan, titingnan ko lang sa labas, sabi ni Elara, isinuot ang kanyang kapote at lumabas. Kahit sa gitna ng ulan, nakita niya ang isang bahay sa gilid ng burol na halos natabunan ng putik. Bahay iyon ni Lolo Kiko. Lolo, instinctively tumakbo si Elara papunta sa bahay. Pagbukas niya ngang pinto hanggang bukong-bukong na ang tubig. Lolo Kiko, nasaan po kayo? Isang mahinang ubo ang narinig. Sinundan ni Elara ang tunog papunta sa kwarto. Nakahiga si Lolo Kiko sa kama. Kalahating kwarto ay natabunan ng putik. Elara, ihaayos kalang tanong ng matanda sa mahinang boses. Hindi po, Lolo. Ilalabas ko po kayo. Pinasan ni Elara ang matanda. Payat siya ngunit may lakas na nahubog sa pag-alaga sa 3 anak. Habang tinatahak ang daan pabalik sa pasilidad sa gitna ng ulan, isang turista ang kumukuha ng litrato sa kanila. Hindi ito pinansin ni Elara. Ang mahalaga ngayon ay mailikas si Lolo Kiko ng ligtas. Pagdating sa pasilidad, agad na inasikaso ng mga medical staff ang matanda. Habang napapalit ng basang damit, naisip ni Elara, kumusta na kaya ang nga anak ko? Ng gabing iyon nakpatuloy ang bagyo, ngunit sa kabutihang palat wala nang sumunod na landslide. Sa evacuation center, makakasama silang natulog na bata. Niyakap niya ang kanyang 3 anak hanggang sa makatulog. Kinabukasan, sumikat muli ang araw. Nagsimulang suriin ng taga-baryo ang pinsala. Dinala ni Elara ang mga bata sa pasilidad. Kumusta na kaya si Lolo Kiko? Pagdating nila sa pasilidad, may isang hindi pamilyar na kotse na nakaparada. May plaka ngang Maynila. Mama, sino po? Yung lalaki, tanong ni Leo. Nakita ni Elara ang isang binatang lalaki na nakatayo sa may pasukan na ka-business suit. Tiyak na hindi siya taga rito. Miss Elara, lumakat ang lalaki palapit sa kanya. Ako po si Mateo Reyes. Yumuko si Elara para bumati. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagligtas sa lolo ko, sabi ni Mateo sa taos-pusong boses. Gusto po kayong makita ni Lolo ngayon. Hinawakan ni Elara ang kamay ng mga bata at nagtungo sa kwarto. Nakahiga si Lolo Kiko sa kama, ngunit mas maayos na ang kanyang kalagayan kaysa kahapon. Dumating na ang tagapagligtas ng buhay kong ngiting ang matanda. Sobra naman po kayo, Lolo. Kumusta na po kayo? Tanong ni Elara. Dahil sa iyo nabuhay ako, iha. Tiningnan ng matanda ang 3 bata. Ito na pala ang mga anak mo. Makakamukha sila. Ngumiti si Elara. Opo. Triplets po sila. Biglang umubo si Lucas. Isang matinding atake ang hika. Nakmamadaling kinuha ni Elara ang inhaler mula sa kanyang bag. May hika yata siya, sabi ni Mateo. Doktor po ako sa St. Luke's Pediatrician. Pwede ko bang tingnan? Nagulat si Elara ngunit tumango. Sa profesional na paraan sinuri ni Mateo si Lucas.
Mukhang kailangan niya ng pangmatagalang gamutan. Bakit hindi ninyo siya dalhin sa Maynila para sa masusing pagsusuri nag-alinlangan si Elara, Maynila? Ang lugar na iniwasan niya sa loob 5 taon. Ngunit mas mahalaga ang kalusugan ni Lucas. Noon isang turista ang lumapit sa mga bata. Miss pwede ko bang kunan NG? Litrato ang batang ito mula sa piyesta kahapon. Ang kute-kute ni Lucas. Itinulong NG turista si Leo. Gumiti si Elara at tumango. Hindi niya alam kung anong epekto ang idudulot ng litratong iyon. Na ang litratong iyon ay magiging viral sa social media na may pamagat na ang nawawalang anak ni Police Major Miguel. At wala pang nakakaalam na 3 sila. Sa Quezon City Police District Headquarters, ang press conference hall ay pinalamutan ng magagarang ilaw at mga banner. Puno ito ang mga reporter at mga opisyal ng pulisya. Si Miguel, 35 taong gulang, ay nakatayo sa entablado binabating ng ga-flash ng kamera. Seryoso ang kanyang muka ngunit hindi may tagungang kanyang mamata ang kagalakangang tagumpay. Matapos ang 10 buwang lihim na investigasyon, nakakuha si Police Major Miguel ng kritikal na ebidensya na nagpapatunay sa mga kaso ng korupsyon laban sa isang mataas na politiko. Ito ay isang karangalan para sa ating kapulisan at isang mahalagang tagumpay sa pagtupad ng ating pangako sa bayan pagtatapos ng PNP chief na sinundan ng malakas na palakpakan. Yumuko si Miguel na tila nagpapakumbaba ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng pagmamalaki. 5 taon na ang nakalipas, isa lamang siyang ordinaryong opisyal, ngunit ngayon isa na siyang tanyak na personalidad sa QCPD. At malapit na siyang mapromote bilang station commander. I'm so proud of you, Miguel. Sabi ni Isabel mula sa ibabay ng tablado na may malawak na ngiti. Siyang bagong asawa ni Miguel. Sa edad na 32, si Isabel ay isang babaeng may eleganteng tindih at matalas na pag-isip. Isang abogado sa isang malaking law firm na kakilala sila ni Miguel. 3 taon na ang nakalipas sa isang paglilitis at kalaunan ay ikinasal. Salamat. Dahil sa iyo to sagot ni Miguel. Pagkatapos ang press conference, nagtungo sila sa isang mamahaling restoran para sa isang selebrasyon. Itinaas ni Isabel ang kanyang baso ang champagne. Para sa promotion asawa ko. Ngumiti si Miguel ngunit hindi umabot sa kanyang na mata ang ngiti. Madalas siyang nakakaramdam ng kakaibang kahungkagan sa masandaling tulad nito. Lahat ay perpekto. Isang matagumpay na karera, isang magandang asawa, isang marangyang tsondo sa BGC. Ngunit may kulang. Ang lalim ng iniisip mo, sabi ni Isabel. Umiling si Miguel. Pagod lang siguro. Sa totoo lang, iniisip niya si Elara. 5 taon na ang lumipas ngunit minsan ay napapanaginipan pa rin niya ito. Sa mga gabing iyon, nagigising siyang pinagpapawisan. At ang pagdududa sa kanyang nagawang pagkakamali ay bumabalik. Tumawag daw si Fiscal De Leon para batiin, kasabi ni Isabel. Inaasahan daw niya na mas magiging maayos ang kooperasyon ng Piskalya at Kapulisan kapag na-promote ka na. Sinubukan ni Miguel na mag-focus sa usapan. Oo nga, tumawag siya mismo. Matagal na kasing makakilala ang pamilya natin at ang pamilya ni Fiskal. Huminga ng isang lago ng alak si Isabel. Ang pinsan ko nga ang nagtatrabaho sa ilalim niya. Nanlaki ang mata ni Miguel sa sinabi nito. Ang pinsan ni Isabel. Hindi niya kailanman nagustuhan ang lalaking iyon, si Anton. 5 taon na ang nakalipas, siya ang nagdala sa kanya ng resulta ng DNA test. Nakikita pa ba kayo ni Anton? Naalinlangan si Isabel. Minsan, kasama ang asawa niya. Alam ni Isabel ang nakaraan ng kanyang asawa. Pati na ang insidente kung saan pinalayas ni Miguel ang dati nitong asawa.
Noong una niyang marinig, ang kwento nagulat siya ngunit, ang ebidensyang ipinakita ni Anton ay napakalinaw. Bilang isang lalaki na intindihan niya, si Miguel na nagtaksilan. Ngunit may isang bagay na hindi sinabi ni Isabel kay Miguel, na si Anton ang naupik na kasuldo ng DNA test, at na siya mismo, kahit alam niya ito ay nanahimik. Miguel, mahal na mahal kita, biglang sabi ni Isabel. Nagulat si Miguel ngunit ngumiti. Mahal din kita. Seryoso siya. Dinala ni Isabel ang katatagan at tagumpay sa kanyang buhay. Dahil sa mga koneksyon at suporta nito, mabilis siyang na-promote. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso laging may tanong. Niloko ba talaga siya ni Elara? Habang nasa sasakyan pa tumunog ang cellphone ni Miguel. Isang kasamahan sa QCPD. Miguel, congrats, pero may medyo kakaibang balita. Inilapit ni Miguel ang cellphone sa kanyang tainga. Anong balita? Kilala mo si Angel, yung freelance journalist? May iniimbestigahan daw siya sa bandang Batangas. Pero kumakalat daw ang litratong isang bata na kamukhang-kamukha mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Ano-anong pinagsasabi mo? May isang litrato na in-upload ng isang turista sa Facebook na naging viral. Isang bata na sobrang kamukha mo. Nagbubulungan na ang mataw na baka hidden son moral. Napalunok si Miguel. Kalokohan. Paano makakaanak? Ako pakababang tawag, tumingin siya sa labas ng bintana. Maningning pa rin ang mailawng gabi sa Maynila, ngunit biglang dumilim ang kanyang isipan. Anong problema? Tanong ni Isabel. Nag-alinlangan si Miguel. Wala, tungkol lang sa trabaho. Pagdating sa bahay, nagmamadaling pumasok si Miguel sa kanyang study. Binuksan niya ang computer at nag-search sa social media. At hindi nagtagal nakita niya ang litrato. Sa litratong in-upload ng isang turista, may isang batang lalaki na nakikilahok sa isang piyesta. Mukhang 5 taong gulang ang bata at napahinto sa paghinga si Miguel. Kamukhang-kamukha niya ang bata. Ang hugis ang mata, ilong, labi pati na ang kilay. Ang posible bulong niya. Noon binuksan ni Isabel ang pinto ng study. Gusto mo nang kumain? Nagmamadaling isinara ni Miguel ang screen ng computer. Sige, susunod na ako. Habang nakaupo sa hapagkainan, pabalik-balik sa isip ni Miguel ang litratong iyon. Impossible. Bawok siya. Pinatunayan iyon ng resulta ng test na dala ni Anton. Kung ganon, sino ang batang ito? Miguel, naisip mo na ba kung anong isusuot mo sa promotion ceremony mo? Tanong ni Isabel. Hindi sumagot si Miguel. Gulong-gulo ang isip niya. Niloko ba siya ni Elara o siya ang naloko? Miguel, sorry. Yung navy blue suit na lang siguro. Pagkatapos kumain, bumalik si Miguel sa study. Hinanap niya ang contact number ni Anton at tinawagan ito. Hello, Kuya Miguel. Narinig ang boses ni Anton. Anton, may itatanong ako sa'yo. Hiningaan ni Miguel ang kanyang boses. Yung test result na dinala mo 5 taon na ang nakakaraan. Sigurado ka bang totoo yan? Natahimik sandali sa kabilang linya. Bakit niyo biglang natanong yan? Gusto ko lang makasiguro. Humalahak si Anton. Kuya, iniisip niyo pa rin ba yung babaeng yon? Andiyan na si Ate Isabel at malapit ka nang mapromote. Kalimutan niyo na ang nakaraan. Nagtiimbagang si Miguel. Sige. Salamat. Pagkababangang tawag, hinanap niya ang isang lumang kahon ng dokumento. Nasa loop nun ang resulta ng test. 5 taon na ang nakakaraan. Kinuha niya ang papel at muling pinag-aralan. Mukhang normal ang lahat. Ngunit ngayon may pagdududa na. Anong ginagawa mo diyan hanggang ngayon? Tanong ni Isabel, nakasandal sa pintong study. Nagmamadaling isinili ni Miguel ang dokumento at isinara ang kahon.
Wala, hinahanap ko lang yung file ng isang lumang kaso. Tinitigan siya ni Isabel. May naramdaman siyang kakaiba ngunit hindi na nagtanong. Matulog ka na. Mahalaga ang araw bukas. Tumango si Miguel. O susunod na ako. Pagkaalis ni Isabel muli niyang binuksan ang computer. Next search siya ng triplets in Anilao. Walang lumabas na resulta. Sunod Elara in Anilao. Wala ring lumabas. Saan kaya siya nagpunta at paano nabuhay? Sa mga panahong iyon, napabuntong hininga siya at sumandal sa upuan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message, "Congratulations, Major. Nagsusulat akong article tungkol sa mga anak mo sa Anilao. Pwede ka bang ma-interview?" Angel. Sa sobrang gulat na bitawan ni Miguel ang cellphone. Mga anak plural hindi lang, isa nagmamadali siyang nag-search ulit sa social media. At nakakita pa siya nga, maraming litrato. Isa ay ang batang nakita niya kanina at isa pa. Ibang batang lalaki ngunit kamukhang-kamukhang ang una. At ang pangatlong litrato, isa pang bata parehong-pareho ang muha. Triplets hindi makapaniwala si Miguel. Noon muling tumunog ang kanyang telepono. Si Detective Reyes. Miguel, malaking problema. Biglang tumakas si Anton. Si Attorney Isabel mismo ang nag-report sa presinto. Anong nangyayari hindi makapagsalita si Miguel? Lahat ay guguho. At si Angel, nag-imbestiga sa Anilao. Triplets daw, yung mga bata. At lahat sila kamukhang-kamukha mo. Napatingin si Miguel sa isang litrato sa kanyang mesa. Isang litrato nila ni Isabel. At bigla niyang nakatanto. Alam ni Isabella ang lahat. Detective, baka hindi ako makapunta sa promotion ceremony bukas. Ibinaba ni Miguel ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang babaeng pinalayas, niya 5 taon na ang nakalipas ay nanganak ng triplets. At lahat ng mga batang iyon ay kamukhang-kamukha niya. Mga anak niya. Mga anak na kanyang itinapon. Ang umaga sa Anilao, Batangas ay tahimik tulad ng dati. Amoy dagat ang buong baryo at ang mga mangingisda ay nasa laot na. Si Elara ay nagpuputol ng damo sa hardin ng bahay ampunan. Ang bawat lugar na dinadaanan ng kanyang nakamay ay nagiging mayos at malinis na tila inayos din niya ang gusot sa kanyang isipan. Elara, may tawag kasigaw ng kasamahan niyang si Marie mula sa pinto. Pinunasan ni Elara ang pawis sa kanyang noo at tumayo. Sino daw po? Mula sa St. Luke's. Isang Dr. Mateo Reyes daw. Sandaling natigilan si Elara. Dr. Mateo, ang apo ni Lolo Kiko na nakilala niya noong landslide. Ang pediatrician mula sa St. Luke's. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Hello, Miss Elara. Si Dr. Mateo po, ito. Isang kalmadong boses ang narinig sa kabilang linya. Kumusta na po ang lolo? Okay naman po siya, unti-unti nang gumagaling. Mabuti naman po. Tumawag po ako dahil sa kalusugan ni Lucas. Kinabahan si Elara. Si Lucas po, may problema po ba? Nababahala po kasi ako sa kondisyon ng hika niya na nakita ko noong nakaraan. Kahit na magaling ang maospital diyan sa Batangas, kung magsasagawa tayo ng masusing pagsusuri sa Sen. Lux, baka makahanap tayo ng mas magandang paraan ng paggamot. Natahimik si Elara. Maynila, ang siyudad na. Iniwasan niya sa loob ng 5 taon. Kung nasaan si Miguel, huwag po kayang mag-alala. Ako na po ang bahala sa lahat ng gastusin bilang pasasalamat sa pagligtas ninyo sa lolo ko. Naku, hindi po. Trabaho ko lang po yon. Miss Elara, pinutol ni Dr. Mateo ang kanyang sinasabi. Ang kalusugan po ni Lucas ang pinakamahalaga. Napabuntong hininga si Elara. Tama siya. Ang kalusugan ng kanyang anak ang pinakamahalaga. Ngunit ang pagpunta sa Maynila ay nangangahulugang paharap sa nakaraan.
Kailan po ako dapat pumunta sa wakas ay tanong niya. Kung maaari po bukas ay makakapagpadala akong helikopter. Sinabi ni Lolo na gamitin ko raw ang helikopter ng ospital. Nagulat si Elara. Helikopter po opo, para mabilis at comfortable ang biyahe ninyo. Kasama ang tatlong bata. Sandali siyang nag-isip. Pumunta sa Maynila sakay ng helikopter. Parang isang panaginip. 5 taon na ang nakalipas. Sino ang mag-akala na mangyayari ito sige po? Maghahanda po ako para bukas. Pakababang ang tawag, tumingin si Elara sa labas ng bintana. Sa pag-isip kung anong ibig sabihin niyang pagbabalik sa Maynila, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon maaring makita silang muli ni Miguel. Sa isiping iyon pa lamang, nanginginig na ang kanyang makamay. Ipinaliwanag ni Elara sa mga bata ang plano nilang papunta sa Maynila Pakauwi nila mula sa eskwela. Iba-iba ang reaksyon ng tatlo. Si Leo ay may pakbiruda, si Liam ay tuwang-tuwa, at si Lucas ay tahimik na tinanggap ang balita. Mama, pagpunta natin sa Maynila makikita na ba natin si Papa, biglang tanong ni Liam. Natigilan si Elara. Palaging tinatanong na bata ang tungkol sa kanilang ama at alam niyang balang araw, kailangan niyang sabihin ang totoo. Pero hindi pa ngayon. Siguro malabong sagot niya, pero unahin muna natin ang check-up ni Lucas. Nang gabing iyon matapos matulog ang mga bata, inilabas ni Elara ang isang lumang kahon. Nasa loob nito ang mga alaala ng 5 taon na ang nakalipas. Mga litrato ng kasal, mga bagay na may alaala nila ni Miguel at ang huling resulta ng check-up na nakita niya. Ang ultrasound picture na nagkukumpirma ng triplets. Balo na yata ako, bulong niya. Bakit ko pa ito itinatago ng nginig ang kanyang kamay? Galit, lungkot at ang natitirang pagmamahal. Naghalo-halo ang lahat. Nage-emosyon. Isinara niya muli ang kahon at yumingang malalim. Kinabukasan nagkagulo ang buong baryo nga Anilao. Sa balitang may darating na helikopter, nakipon ang lahat ng residente. Naghihintay si Elara. At ang mabata, dala ang maliliit nilang bag. Ayan na ang helikopter, sigawang isang tao. Hindi nagtagal, isang malaking helikopter ang bumaba mula sa langit. Pinanot itong nga residente na may pakamangha. Bumukas ang pinto at bumaba si Dr. Mateo. Hello, Miss Elara. Nandito na pala ang mga bata. Ngumiti siya ng malapat. Handa na po ba kayo, tumango si Elara. Medyo kinakabahan siya ngunit nagpakatatag para sa mga anak. Sa lumang helikopter nakakagulat na maluwag at comfortable. Tuwang-tuwa ang mga bata habang nakatingin sa labas ng bintana. Pagdating natin sa street, Luke, sisimulan agad natin ang pagsusuri kay Lucas, sabi ni Mateo. Huwag kayong mag-alala, mabilis lang to. Nakaramdam si Elara ng pasasalamat at kaunting pakdiruda. Bakit napakabait ng taong ito sa kanya at sa mga anak niya, dahil lang ba sa pasasalamat sa lolo niya Dr. Mateo? Maraming salamat po talaga. Pero bakit po ganito na lang ang pag-alaga ninyo sa amin? Natahimik sandali si Mateo at tumingin sa kanya ng seryoso. Sa totoo lang po, sinabi sa akin ni Lolo ang lahat, ang kwento ninyo. Kung paano kayo iniwan ng asawa ninyo at mag-isang pinalaki ang triplets. Nagulat si Elara. Ilang taon na ang nakalipas, sa sobrang kalungkutan na ikwento niya ang kanyang buhay kay Lolo Kiko. At nagpatuloy si Mateo, mayroon po akong katulad na karanasan. Ang nanay ko rin po ay mag-isang nakpalaki sa akin. Nang iwan kami ng tatay ko, umuwi si nanay sa probinsya. Nang marinig ko po ang kwento ninyo, naalala ko ang nanay ko. Tahimik na tumingin si Elara sa kanya. Isang kwentong galing sa puso. At nagpatuloy si Mateo na may bahagyang kaba. Mahirap pong sabihin ito, pero nalaman ko po kung sino ang dati ninyong asawa. Parang huminto ang puso ni Elara. Anong ibig niyong sabihin? Si Police Major Miguel. Madalas siyang lumabas sa balita kamakailan.
Nakilala ko agad nang makita ko ang mga bata. Sobrang makakamukha sila. Namutla si Elara. Kaya nyo po ba ako dinadala sa Maynila? Para makita kami, umiling si Mateo? Hindi po, talagang para sa kalusugan ni Lucas. Pero mayroon po kayong dapat malaman. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang article. Tungkol iyon sa promotion ceremony ni Miguel. Gaganapin daw bukas sa QCPD bilang isang public event. Bakit niyo po ito ipinapakita sa akin? Seryosong nagsalita si Mateo. Hindi ko po alam kung paano ko kayo matutulungan. Pero naisip ko na baka makatulong ang impormasyong ito. Nasa inyo po ang desisyon. Napaisip ng malalim si Elara. Bukas may public event si Miguel at siya ay nasa Maynila. Nakataon lang ba ito o tadhana kumakalat na po sa social media? Ang litrato ng mabata ngayon maingat na nagpatuloy si Mateo. Pinausapan ng mataw na kamukha sila ni Major Miguel. Balang araw lalabas din po ang katotohanan. Hindi na may kakailan ni Elara. Hindi siya maaring magtago habang buhay. Balang araw malalaman din ng maanak niya kung sino ang kanilang ama. Pag-isipan ko po pagdating natin sa Maynila. Tumango si Mateo. Ano man po ang maging desisyon ninyo, nasa panik ninyo ako. Nang makarating ang helikopter sa himpapawid ng Maynila, tumingin si Elara sa labas ng bintana. Ang itsura ng Maynila pagkatapos ng 5 taon, ang lugar na iniwan niya. Ang lugar kung saan siya tinanggihan. Ngunit ngayon iba na siya. Hindi na isang walang kalaban-laban na biktima. Isa na siyang malakas na ina ng 3 anak. Mama, tingnan mo ang laki, tuwang-tuwang itinuro ni Liam ang labas ng bintana. Tiningnan ni Elara ang mabata. Ang kanilang mamata ay punong kuryosidad at pananabik. Bigla niyang napagtanto. May karapatan ang mabatang ito na makilala ang kanilang ama. Sa mabuti man umasama si Miguel ang kanilang ama. O nga ang laki. Ngumiti siya. Bukas dadalhin ko kayo sa isang masayang lugar. Napansin ni Mateo ang pagbabago sa ekspresyon ni Elara. Nakita niya ang itsurangang isang taong nakapagdesisyon na at bahagya siyang napangiti. Dahan-dahang lumapak ang helikopter sa helipad ng St. Luke's Medical Center. Humingang malalim si Elara. Ito ay isang bagong simula. O marahil ang pagtatapos ng isang kwentong hindi natapos 5 taon na ang nakalipas. Ang open ground sa harap, ang QCPD headquarters ay abala mula pa kaninang umaga. Nagdipo ng mga opisyal ng pulis sa mga reporter at mga residente para sa promotion ceremony ng bagong station commander. Maganda ang panahon, maliwanag at bagaw ang langit sa entabladong pinalamutan. Ng mga banner at bulaklak, nagnining ang mga salitang, "Congratulations Police Major Miguel." Nasa loob ng isang conference room si Miguel ginagawa ang nahuling paghahanda. Tumayo siya sa harap ng salamin at tiningnan ang kanyang sarili, perpektong uniforme. Makintab na ranggo, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa. Kagabi hindi siya nakatulog dahil sa pag-isip sa triplex na nasa Anilao. Miguel ayos kalang lumapit si Isabel sa kanya. Nakasuot siya ng isang eleganteng business suit, mukhang hindi maganda ang itsura mo. Pilit na ngumiti si Miguel. Okay lang, kinakabahan lang siguro. Sa totoo lang hindi ka ba ang nararamdaman niya kundi takot? Kung totoo ngang nanganak si Elara ng nga anak niya. Kung totoo ngang ama siya. Kung ganon, ano ang ginawa niya 5 taon na ang nakalipas? Magsisimula na po ang seremonya sa loop ng 10 minuto anunsyo ang event coordinator. Huminga ng malalim si Miguel. Tiningnan niya si Isabel. Mayroon din pakabalisa sa mga mata nito. Alam din kaya niya na nawawala si Anton at ang posibilidad na pinaka ang DNA test tara na maikling sabi niya.
Habang papunta sila sa entablado lumingon si Miguel sa paligid. Maraming lokal na residente at mga kasamahang pulis ang dumalo. Mayroon ding mga kamera mula sa ilang TV station. Ipapalabas ng live sa lokal na balita ang seremonya. Mahalagang balita ang kanyang promotion. Dahil sa kanyang imahe bilang isang bayaning pulis na lumalaban sa korupsyon. Major congratulations bating maraming kasamahan. Automatiko siyang tumugon sa mabati. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Noon nakita niya sa gitna ng tao ang isang pamilyar na mukha. Si Angel, ang freelance journalist. May hawak siyang kamera at ngumiti sa kanya. Nagsimula na ang seremonya. Nagbigay ng mahabang talumpati ang PNP chief. Inisa-isa ang mga nagawa ni Miguel. Nakaupo siya ngunit parang sasabog ang kanyang puso. Paano kung ang lahat ng karangalang ito ay nakatayo sa kasinungalingan at ngayon ipinakikilala ko ang ating bagong station commander si Major Miguel. Nakpalakpakan ang mataw. Dahan-dahang tumayo si Miguel at umakyat sa entablado. Hawak niya ang inihandang talumpati ngunit biglang naging napakabigat ng papel. Maraming salamat sa inyong lahat simulan niya. Noon, isang malakas na ingay mula sa langit. Lahat ay tumingala. Isang malaking helicopter ang pababa patungo sa grounds ng headquarters. Mukhang may darating na mataas na opisyal, sabi ng host. Ang mga tao ay tumingin sa helicopter na may pakamangha at pananabik. Dahan-dahan, itong lumapag sa isang gilid, malakas ang hangin binabagaybe ang mga banat. Huminto sa pagsasalita si Miguel at tiningnan ang helicopter. Naninikip ang kanyang dibdib. May kutob siyang may mangyayari. Bumukas ang pinto ng helicopter. Ang unang bumaba ay isang hindi pamilyar na lalaki. Naka-business suit lumingon siya sa paligid at tumango. At sa sumunod na sandali bumaba si Elara mula sa helicopter. Nang hina ang matuho ni Miguel. 5 taon. 5 taon bago niya muling nakita si Elara. Iba na siya. Hindi na mukhang mahina. Nangminiming sa kanyang mga mata ang katatagan at determinasyon. At sa likod niya, 3 maliliit na bata ang bumaba. Lahat ay may parehong mukha, parehong kilay, parehong ekspresyon. Triplets. Bulong ng isang tao. Biglang natahimik ang buong lugar. Dahan-dahang naglakad si Elara at ang mga bata papunta sa entablado. Kusang nagbigay daan ang mga tao. Nagsimulang mag-flash ang mga kamera. Ang gulat na mukhang nga reporter ang nagtatakang tingin ng nakasamahan. At si Isabel. Namumutla ang kanyang mukha. Natigilan si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang 3 bata, kamukhang-kamukha niya. Ang mamata ilong labi pati na ang kanyang natatanging kilay. Tiningnan siya na mga bata na may kuryosidad. Mga matang hindi pa alam kung sino ang kanilang kamukha. Miguel, sabi ni Elara nakatayo sa harap ng entablado. Hindi nanginginig ang kanyang boses. Matagal na rin, namuti ang mukha ni Miguel. Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang mga batang yan, hirap niyang nasabi. Ang mga batang dinadala ko nung gabing pinalayas mo ako, sagot ni Elara. Hindi mo man lang pinakinggan na buntis ako dahil sabi mo baw ka. Naging blanco ang isip ni Miguel. Nakamali siya. Ang resulta ng DNA test na dala ni Anton ay kasinungalingan. Maari siyang makaanak. At si Lara, lagi siyang nagsasabi ng totoo. Sabi mo ba ka? Pero ang katotohanan nasa mamuhangang mabatang ito, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ay hindi punong galit kundi ngang malalim na kalungkutan. Nagsimulang makbulungan ang mga tao. Ang ilan ay nagsimulang kumuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Napatanto ni Miguel na lahat ng ito ay ipinapalabas ng live. Elara ako. Hindi matapos ni Miguel ang kanyang sasabihin. Biglang natumba si Isabel.
Nagulat ang mga tao at lumapit sa kanya. Ang ilang reporter ay nagsimulang punan ang eksena. Isabel tumalon si Miguel mula sa entablado at tumakbo palapit sa kanya. Tahimik na pinanot ni Elara ang eksena. Hindi siya pumarito para magiganti. At paspas pato ang karami. Pumarito lang siya para ipakita ang katotohanan. Ang 5 taon ng katahimikan ay sa wakas natapos na. Mama, sino po yung lalaki? Tanong ni Liam. Tiningnan ni Elara ang bata. Hindi pa ito ang tamang panahon para sabihin. Mamaya ko na ikuwento sa iyo. Dinala si Isabel sa ambulansya na walang malay. Tiningnan ni Miguel ang eksena na may blankong expression at muli siyang tumingin kay Elara. Ang kanyang nga mata ay punong takot at pagsisisi. Bakit ngayon ka lang nagpakita, tanong niya. Dahil sa mga bata, sagot ni Elara. May sakit si Lucas, dinala ko siya sa ospital. Tiningnan ni Miguel ang 3 bata. Isang bata ay mas maputla kaysa sa iba. Dahan-dahan siyang lumapit, lumuhod at pinantayan ang kanilang mga mata. Hello, sabi niya sa nanginginig na boses. Tiningnan siya nga, magabata na may kuryosidad. Si Leo ay mukhang naingat, si Liam ay punong kuryosidad, at si Lucas ay nahihiyang ngumiti. Ano pong pangalan niyo, tanong ni Liam. Hindi makapagsalita si Miguel. Namuo ang luha sa kanyang mamata. Ako si Miguel. Kamukha ka po namin, sabi ni Lucas sa maliit na boses. Tumango si Miguel. Hindi na niya may kakaila. Ang mabatang ito ay kanyang dugo. Ang pamilyang kanyang itinapon. Pinanut ni Elara ang eksena. Sa loob ng 5 taon pinangarap niya ang sandaling ito. Ang sandali kung kailan matatanto ni Miguel ang kanyang pagkakamali. Ngunit ngayon na narito na hindi, ito isang tagumpay. Isa lamang itong malungkot na katotohanan. Kailangan ko nang dalhin ang mga bata sa ospital ngayon, sabi ni Elara. Inatake na naman ang hika ni Lucas. Tumayo si Miguel. Nagalo-halo ang mga emosyon sa kanyang mukha. Elara, kailangan nating mag-usap. Mamaya na pinutol ni Elara ang kanyang sinasabi. Ang mga bata muna. Hinawakan niya ang kamay ng mga bata at tumalikot. Lumapit ang lalaking nagdala sa kanila at may binulong. Tumango si Elara at naglakad palayo kasama ang mga bata. Naiwan si Miguel na nakatayo, pinapanot silang umalis. Sa paligid niya ay naroon pa rin ang magulat na mukha ngang nakasamahan at reporter. Ang kanyang promotion ceremony ay ganap na nasira. Ngunit wala siyang pakialam. Isa lang ang nasa isip niya, ang maanak ko. Nang gabing iyon, lahat ng balita at social media ay may isang pamagat. Ang pagbagsak ng bayaning pulis. Promotion ceremony ginulo ng iskandalo ng triplets. Ang langit ay tila nahati sa dalawa sa pagitan ng nakaraang 5 taon at ng kasalukuyang realidad. Tahimik ang pediatric ward ni St. Luke's Medical Center. Nakaupo si Elara sa tabing kama ni Lucas, hawak ang maliit nitong kamay. Nakasuot ni oxygen mask si Lucas at natutulog. Mahirap pa rin ang kanyang pahinga, ngunit dahil sa emergency treatment, stable na ang kanyang kondisyon. Mamatawa ni Lucas sa mahinang boses. Malamig na inilagay ni Elara ang kanyang kamay sa nunang bata. Nandito lang si Mama Lucas. Okay ka na? Tumango si Lucas. Ngunit ang kanyang maputlang mukha ay mukha pa rin may sakit. Biglang nagsimula ang kanyang atake ng hika sa gitna ng seremonya. Dahil siguro sa excitement at kaba. Nakmamadaling dinala siya ni Elara sa ospital at agad na sinimulan ni Dr. Mateo ang paggamot. Ang ibang mga bata, tanong ni Elara. Dinala po sila ni Dr. Mateo sa cafeteria ng ospital, sagot ng nurse. Huwag po kayong mag-alala. Napabuntong hininga si Elara. Napakabilis ng pangyayari. Gusto niya lang ipakita kay Miguel ang katotohanan, ngunit ngayon lahat ay wala na sa kanyang kontrol. Balita, social media, lahat ay nakakalat ng kanilang kwento. Bumukas ang pintong kwarto
At pumasok si Dr. Mateo. Seryoso ang kanyang mukha. Kumusta ang kalagayan ni Lucas? Tanong ni Elara. Stable na siya sa ngayon. Pero may problema. Tiningnan ni Mateo ang chat. Mas komplikado ang hika ni Lucas kaysa sa karaniwan. Isang espesyal na uri ng allergic asthma. Sa ganitong kaso kailangan ng espesyal na paggamot. Namutla ang mukha ni Elara. Anong paggamot po kailangan ng blood component therapy? At nag-alinlangan sandali, si Mateo kailangan ng dugo mula sa pinakamalapit na kamag-anak. Sa kasong ito, ang dugo ngang ama tinapos ni Elara ang kanyang sinasabi. Tumango si Mateo. Opo, kailangan natin ang dugo ni Mr. Miguel. Tumingin si Elara sa labas ng bintana. Kailangan na naman niyang umasa kay Miguel. Sa loob ng 5 taon, ginawa niya ang lahat ng mag-isa at ngayon kailangan niya ang tulong nito. Mahahanap po kaya natin siya, tanong niya. Na para bang isang sagot, bumukas muli ang pinto ng kwarto. Nakatayo si Miguel. Hindi na siya naka-uniforme. Naka-business suit siya ngunit mukhang pagod. Pwede ba akong pumasok, maingat niyang tanong. Tumango si Elara. Mayroon pa ring galit at samanglot sa kanyang puso, ngunit ngayon si Lucas ang pinakamahalaga. Dahan-dahang pumasok si Miguel sa kwarto. Tiningnan niya si Lucas na nakahiga sa kama. Nang makita niya ang maputlang mukhang bata, namuo ang luha sa kanyang mata. Malubaha ba ang kalagayan ng anak ko, tanong niya sa nanginginig na boses. Ipinaliwanag ni Mateo ang sitwasyon. Ang espesyal na kondisyon ng hika ni Lucas, ang kailangang paggamot at ang pangangailangan ng dugo ng ama. Magdudunate ako ngayon din, walang pag-alinlangang sagot ni Miguel. Bago yan, sabi ni Mateo, kailangan din natin ng opisyal na DNA test. Sandaling natigilan si Miguel. DNA test. 5 taon na ang nakalipas, isang pinakeng. Resulta ang ganap na nagbago ngang kanyang buhay. At ngayon isa pang test ang magpapatunay ang katotohanan. Siyempre payak ako, sabi niya. Tahimik na pinanit ni Elara ang eksena. Alam na niya na ang nga bata ay anak ni Miguel. Ngunit ngayon malalaman na ang lahat ang katotohanan iyon. Mabilis na isinagawa ang pagsusuri. Kumuha ng DNA sample mula sa loob ng bibig ni Miguel at Lucas at agad na dinala si Miguel sa blood donation room. Hindi siya nag-alinlangan na parabang gusto niyang bayaran ang 5 taon ng pakukulang sa isang araw lang. Naiwan si Elara sa kwarto para bantayan si Lucas. Magulo ang kanyang isip. Galit, lungkot at marahil kaunting pag-asa. Nagbago na ba talaga si Miguel o ito ay isang palabas lang para protektahan ang kanyang imahe? Makalipas ang ilang oras, bumalik si Mateo. Hawak niya ang resulta ng test. Lumabas na po ang resulta ng DNA test, sabi niya. Si Mr. Miguel at si Lucas ay 99.99% match. Siya nga po ang ama ni Lucas. Napangiti si Elara, isang mapait na ngiti. Nakakagulat. 5 taon ko nang alam yan. Yumuko si Mateo. Sinabi ko na rin po kay Mr. Miguel. Nagpapahinga po siya ngayon pagkatapos makdo natin dugo. Tumingin si Elara sa labas ng bintana. Nasimulang umulan. Na parabang ang langit ay nanunot at lumuluha rin. At isa pa po, maingat na nagpatuloy si Mateo. Nahanap na po ang ebidensya na pineke ang resulta ng infertility test na nakita ni Mr. Miguel. 5 taon na ang nakalipas. Isang lalaking nang nangalang Anton ang umamin sa pulisya na siya ang nagpeke nito. Nanlaki ang namata ni Elara. Umamin po, opo. Kagabi, pagkatapos sumabog ang balita tungkol sa triplets. Pinsan daw po siya ni Attorney Isabel. Inamin niya na magkasapwat sila. Hindi makapaniwala si Elara. Kaya pala siya pinalayas ni Miguel dahil sa isang pinekeng ebidensya. Ngunit mayroon pa ring tanong.
Talaga bang walang alam si Miguel o lahat ay bahagi ng kanyang plano? Agad na sinimulan ang paggamot kay Lucas. Ang espesyal na gamot na gawa sa dugo ni Miguel ay inilagay sa katawan ni Lucas. Optimistiko ang mga doktor, mabilis daw gagaling ang kondisyon ni Lucas. Sa labas ng kwarto sa pasilyo nakasandal si Miguel sa panig. Muha siyang wasak. Nakaukit sa kanyang muha ang malalim na pagsisisi at sakit. Elara nakita niya ito at lumapit. Pwede ba tayong mag-usap? Nag-alinlangan si Elara. Ngunit hindi na siya maaring tumakas pa. Makatabi silang naupo sa isang bench sa hardin ng ospital. Tumila na ang ulan ngunit mahalumikmik pa rin ang hangin. Lahat pala kasinungalingan unang nagsalita si Miguel. Ang resulta ng DNA test. Na, baok ako. Lahat kasinungalingan. Tahimik na nakikinig si Elara. Pinsan ni Isabel, si Anton. Ginamit nila ako. Naisip ni Isabel na kapag tumaas ang ranggo ko makatulong din yon sa kanya. At ikaw, naging hadlang ka sa plano niya. Napangisi si Elara. Kaya mo ako iniwan. Para sa ibang babae yumuko si Miguel. Hindi. Talagang pinakdudahan kita. Naniwala ako sa resulta ng test na dala ni Anton. Naisip ko kung bao, ako hindi pwedeng akin ang batang niya. Pero bakit ang dali mong naniwala? Nanginginig ang boses ni Elara. Ang mapanahong makasama tayo, ang pagmamahalan natin. Lahat ba yon ganon kadaling pagdudahan? Hindi, makasagot si Miguel. Namo ang luha sa kanyang nga mata. Hindi mo man lubuk ang pakingan ako nagpatuloy si Elara. Ibinalayas mo lang ako, ipinahiya mo ako sa harap ng nga kapitbahay. At sa loob ng 5 taon hindi mo man lang ako sinubukang hanapin. Patawat ba sa ang boses ni Miguel? Patawarin mo ako. Gusto sanang umiyak ni Elara ngunit walang luhang lumabas. Naubos na niya ang lahat ng kanyang luha sa loob ng 5 taon. At ngayon nalaman mong may, mga anak ako sabi ni Miguel. 3 magagandang anak. Ang lahat ng panahong nasayang. Ang kanilang unang hakbang, unang salita, unang tawa. Lahat ng yun pinalampas ko. Tiningnan siya ni Elara. Nakikita niya ang taos-pusong pagsisisi sa kanyang mamata. Ngunit sapat na ba iyon? Ano ang dapat kong gawin, tanong ni Miguel. Paano ko mababayaran ang lahat ng ito? Sandaling nag-isip si Elara. Kailangan ng mabati ng ama. Magsimula ka sa pag-ako sa kanila at sa iyong responsibilidad. Tumango si Miguel. Kakarin ko. Kahit ialay ko pa ang buong buhay ko, magiging mabuting ama ako sa kanila. Tumayo si Elara. Sana totoo yan. Kailangan ko nang bumalik kay Lucas. Nang paalis na siya, hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. At sayo, ano ang dapat kong gawin? Tinitigan ni Elara ang kanyang kamay. Dati ang hawak na iyon ang pinakamainit sa buong mundo. Ngunit ngayon, hindi ko alam tapat niyang sagot. Kailangan kong panahon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay at bumalik sa ospital. Naiwan si Miguel na mag-isa. Dumaloy ang luha sa kanyang mamata. Sa lobi ng ospital nakita ni Elara ang balita sa TV. Isang kasamahan ni Miguel ang ini-interview. Umamin na po si Anton sa lahat. Ang gepakpeke sa resulta ng GDNA. Test 5 taon ang nakalipas at ang pakikipagzabwatan kay Attorney Isabel. Si Major Miguel po ay biktima sa lahat ng ito. Napangisi si Elara. Biktima talaga ba, ngunit ngayon hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Pabalik niya sa kwarto ni Lucas, naghihintay si Dr. Mateo. Maliwanag ang kanyang mukha, magandang balita. Mabilis na gumagaling ang kondisyon ni Lucas. Talagang epektibo ang dugo ni Mr. Miguel. Nakahinga ng maluwag si Elara. Kahit papaano may isang bagay na umaayos. Ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay sa balikat ni Elara. Naging mahirap ang lahat, pero kinakaya mo.
Ngumiti si Elara. Dahil hindi ako nag-isa, dahil ang diyan ang mag-aanak ko. Naupo siya sa tabi ng kama ni Lucas. Mahimbing na natutulog ang bata. Mas comfortable na ang kanyang pahinga. Hindi nagsisinungaling ang dugo. Tinanggap nga katawan ni Lucas ang dugo ng kanyang ama at iyon ang nagligtas sa kanya. Marahil balang araw matatanggap din ni Elara ang pagsisisi ni Miguel, ngunit hindi pa ngayon. Ang sugat ng 5 taon ay hindi naghihilom sa isang gabi. Sa labas ng bintana, dahan-dahang lumulubog ang araw. Isang araw ang nagtatapos. At isang bagong simula ang papalapit. Lumipas ang isang linggo. Malaki ang ipinagbuti nga. Kalagayan ni Lucas at sinabi nga na doktor na malapit na siyang makalabas. Si Elara at ang mabata ay nanunuluyan sa isang apartment na inayos ni Dr. Mateo malapit sa ospital. Si Leo at Liam ay unti-unti nang nasasanay sa buhay sa Maynila. Tuwing umaga kasama nila si Elara na bumibisita kay Lucas at sa hapon pinaglalaro sila ni Mateo sa playroom ng ospital. Mama, hanggang kailan po tayo dito, tanong ni Leo. Bilang panganay lagi siyang naalala sa hinaharap. Pinaplos ni Elara ang ulong bata. Pag-usapan natin, yan kapatuluyan ng gumaling si Lucas. Sa ngayon, kailangan muna nating manatili dito. Sa totoo lang iniisip niya kung saan sila babalik. Sa Anilao o sa Maynila o sa isang ganap na bagong lugar, masyadong mabilis ang pagbabagong ng lahat kaya hindi pa siya makapagdesisyon. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Dr. Mateo. Magandang balita, lumabas na ang huling resulta ng test ni Lucas at lahat ng numero ay bumalik na sa normal. Pwede na siyang lumabas bukas. Nakahinga ng maluwag si Elara. Maraming salamat po talaga, Dr. Mateo. Noon nagsalita si Lucas sa maliit na boses. Mama, andiyan na naman po si Kuya. Sinundan ni Elara ang tingin ni Lucas sa labas ng bintana. Nakaupo si Miguel sa isang bench sa hardin ng ospital. Araw-araw siyang pumupunta sa ospital ngunit hindi pumapasok sa kwarto nang walang pahintulot ni Elara. Sa halip naghihintay siya sa hardin at minsan lang nakikita ang mga bata kapag pinayagan siya ni Elara. Gusto mo ba siyang makita ngayon, tanong ni Elara kay Lucas? Tumango si Lucas. Sa tatlong bata si Lucas ang unang nagbukas ang puso kay Miguel. Marahil dahil sa pagbabahagi ng dugo na buo ang isang espesyal na ugnayan sa pagitan nila. Sumanyas si Elara kay Mateo. Pwede po bang pakibantayan muna? Ang nga bata, lalabas lang po ako sandali. Ngumiti si Mateo at tumango. Walang problema. Lumabas si Elara sa hardin ng ospital. Mainit ang sikat ng araw. Nang makita siya ni Miguel, agad itong tumayo. Kumusta si Lucas, tanong niya. Mabuti na siya. Makakalabas na raw bukas. Isang ekspresyon ng ginhawa ang lumitaw sa mukha ni Miguel. Salamat sa Diyos. Sandali silang natahimik. Sa nakalipas na linggo, unti-unti silang nakakaroon ng mas maraming pag-usap. Noong una tungkol lang sa mga bata, ngunit kalunan nagsimula na rin silang mag-usap tungkol sa nakaraan. Ikinuwento ni Elara ang kanyang buhay sa Anilao at tapat na ikinuwento ni Miguel ang kanyang karera at kung paano nagsimula ang relasyon nila ni Isabel. Anong nangyari kay Isabel, tanong ni Elara. Napabuntong hininga si Miguel. Nasa kulungan siya ngayon. Kasama si Anton. Kinasuhan silang estafa at falsification of public documents. Tumango si Elara. Hindi niya kinapuputan si Isabel. Sa halip na intindihan niya ito. Isang babaeng gumawa ang isang desperadong desisyon para sa pag-ibig o tagumpay. Kahit na ang desisyong, iyon ang sumira sa buhay ni Elara. Ikaw, tanong ni Elara. Anong nangyari sa trabaho mo sa pulis? Mapait nang ngumiti si Miguel. Nakalif ako hanggang matapos ang internal investigation. Pero sa totoo lang hindi na mahalaga yon. Naupo siya sa bench.
mukhang mabigat ang kanyang mga balikat. Marami akong naisip nitong makanakarang araw. Kung ano ba talaga ang mahalaga sa buhay ko. Maingat na, naupo si Elara sa tabi niya. At, pamilya, maring sabi ni Miguel. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit ako ganito ka-obses sa promotion at tagumpay. Para punan ang kahungkagan sa loob ko. Wala ka at ang mga bata, isa lang akong walang lamang siya. Tahimik na nakikinig si Elara. Mukhang taos puso ang kanyang mga salita, ngunit ang sugat ng 5 taon ay hindi madaling magilom. Gusto kang makita nga bata sa wakas, ay sabi ni Elara. Lalo na si Lucas. Nagliwanag ang mga mata ni Miguel. Talaga pwede ba akong pumunta ngayon, tumango si Elara. Sabay silang naglakad papunta sa kwarto. Habang naglalakad sa pasilyo, hindi mapakali si Miguel. Huwag kang maalala, sabi ni Elara. Gusto ka na nga bata. Pagdating sa kwarto, mukhang nag-iingat pa rin sina Leo at Liam nang makita si Miguel. Ngunit si Lucas ay masayang bumati. Hello po kuya, nanginginig na sumagot si Miguel. Hello Lucas. Ang laki ng ipinagbuti mo. Tahimik na sumanya si Mateo kay Elara at lumabas ng kwarto. Ngayon silang 5 ay unang beses na makakasama sa isang lugar bilang isang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Miguel sa kama ni Lucas. At bigla lumuhod siya. Nagulat si Elara. Puno ng luha ang kanyang mamata. Leo, Liam, Lucas, sabi ni Miguel sa nanginginig na boses. Ako ang papa ninyo. Nagulat ang tatlong bata. Kahit na may hinala na sila, nakakagulat pa rin na marinig ito ng direkta. Sorry, nanginginig ang boses ni Miguel. Sorry kung hindi ko kayo nakilala, kung hindi ko kayo nakasama. Lahat na, ito ay kasalanan ko. Hindi niya pinunasan ang kanyang ngaluha at nagpatuloy, nakamali ako. Nakamali ako sa mama ninyo at sa inyo rin. Isang bagay na hindi mapapatawad, pero sana mapatawad ninyo ako. Tinatakpan ni Elara ang kanyang bibig. Hindi pa niya nakitang ganito si Miguel. Lagi siyang malakas, matatag at minsan ay malamig. Ngunit ngayon umiyak siya na parang bata. Nakatinginan ang nga bata. Unang nagsalita si Lucas. Ikaw po ang papa namin, tumango si Miguel. Oh Lucas, kahit na masama akong ama. Dahan-dahang bumangon si Lucas mula sa kama at lumapit kay Miguel. At hinawakan ng kanyang maliit na kamay ang mukha ni Miguel. Huwag na po kayong umiyak, papa. Sa isang salitang iyon, lalong napayak si Miguel. Maingat niyang niyakap si Lucas. Isang batang mukhang masisira kung yayakapin ng mahigpit. Maingat din lumapit si Liam at hinawakan ang braso ni Miguel. Kamuha ka po talaga namin. Ngunit si Leo ay umatras. Ang kanyang mata ay puno ng pakalito at galit. Bakit ngayon lang po kayo dumating, hindi nyo naman kami kailangan? Tumingala si Miguel at tiningnan si Leo. Tama ka, Leo. Huli na ako. Huling-huli na. Pero ngayon gusto kong makasama kayo. Kung gusto ninyo. Kung papayagan ninyo. Tumingin si Leo sa labas ng bintana. Lagi siyang isang matatak na kuya. Laging pinoprotektahan ang kanyang nga kapatid at tinutulungan ang kanyang ina. Marahil sa kanya pinakamalaki ang naramdamang kawalan ng ama. Tahimik na lumapit si Elara kay Leo at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Leo, anak, nasa sayo ang desisyon. Hindi mo kailangang pilitin. Tumingin si Leo sa kanyang ina. Pinatawad niyo na po ba siya? Sandaling nag-isip si Elara. Pinatawad na ba niya talaga si Miguel? Hindi pa ganap. Pero sa paglipas ng panahon, marahil, tiningnan niya si Miguel. Nakaluhod pa rin siya, yakap sina Lucas at Liam. Ang kanyang mga mata ay puno
ng taos-pusong pagsisisi at pagmamahal. Ang masasabi ko lang sa inyong tatlo dahan-dahang nagsalita si Elara ay pinalaki ko kayong malaya. Malaya kayong magdesisyon para sa inyong sarili. Ang pagtanggap sa papa ninyo ay desisyon ninyo. Nag-alinlangan sandali. Si Leo. At dahan-dahan napakabagal lumapit siya kay Miguel. Nag-ingat pa rin ang kanyang tingin ngunit bawat hakbang ay papalapit. Papa unang tawag ni Leo sa kanya. Ang salitang iyon ay parang tunog ng pagbasak ng yelo. Tumingala si Miguel at tiningnan si Leo. O Leo, ipangako niyo po na hindi niyo na kami iwan ulit. Seryosong tumango si Miguel. Ipinapangako ko sa buong buhay ko hindi ko na kayo iwan. Wala nang magiging pagkakamali. Dahan-dahang inilahat ni Leo ang kanyang kamay. Maingat na hinawakan ito ni Miguel. At sa wakas niyakap din ni Leo ang kanyang ama. Lahat ng tatlong bata ay nasa yakap ng kanilang ama. Pinanood ni Elara ang eksena at napaluha. Hindi ito luha ng kalungkutan. Isang luha ng ginhawa pag-asa at marahil pananabik sa isang bagong simula. Ano na po ang gagawin natin ngayon, tanong ni Lucas. Tiningnan ni Miguel si Elara. Ang kanyang mata ay may tanong. Ano ang mangyayari sa kanila muli? Ba silang magiging isang pamilyang ngumiti si Elara? Iyan ay isang bagay na pagdedesisyonan nating lahat. Mula sa labas ng bintana mainit na sinisikatan ng araw ang kwarto, na parabang nagbabadya ng isang bagong pag-asa. Dumating na ang taglaga sa Maynila. Nagsimulang mamula ang mga dahon at malamig na ang hangin sa umaga't gabi. 5 buwan na ang nakalipas mula nang lumabas si Lucas sa ospital. Si Elara at ang mabata ay nanatili pa rin sa Maynila. Naninirahan sila sa isang maliit na apartment na inirekomenda ni Dr. Mateo at ang mga bata ay nagsimula ng pumasok sa kalapit na elementarya. Maagang gumigising si Elara para ihanda ang baon ng mabata. Sanay na ang kanyang makamay. 5 taon ng pagpapalaki sa mga bata nang mag-isa ang nakasanayan na niya. 3 lunchbox, 3 bag, 3 pares ng sapatos. Lahat ay triple ngunit sanay na siya. Mama, susunduin daw po tayo ni Papa ngayon, tanong ni Liam. Tumango si Elara. Oh, si Papa ninyo ang mahahatid sa inyo sa eskwela at susundo sa hapon. Hindi na bumalik si Miguel sa pagiging pulis. Sa resulta ng internal investigation official, siyang na-clear. Ngunit nagsumite siya ng kanyang resignation. Sa halip nagsimula siya na isang maliit na security consulting firm. Dahil dito mas malaya niyang nagagamit ang kanyang oras at mas maraming oras siyang nailalaan sa mabata. Ang relasyon ni Elara at Miguel ay dahan-dahan ngunit patuloy na bumubuti. Hindi pa sila nakatira sa isang bahay. Hindi pa handa si Elara. Ngunit madalas bumisita si Miguel at tuwing weekend dinadala niya ang mabata para mamasyal. Dahan-dahan silang nagiging isang bagong uri ng pamilya. Mamaandiyan na po si papasigaw ni Lucas, nakatingin sa labas ng bintana. Sa bintana nakita ni Elara na ipinaparada ni Miguel ang kanyang kotse. May dala siyang isang buket ng rosas. Napangiti si Elara. Laging may dalang bulaklak si Miguel para sa kanya. Isang tandang pahinging tawat at isang patunay na mahal pa rin niya ito. Tumunok ang doorbell. Tumakbo ang nga bata para buksan ang pinto. Papa sabay-sabay na sigaw ng 3 bata. Masayang ngumiti si Miguel at niyakap ang nga bata. Ang nga anak ko, handa na ba kayong pumasok? Tahimik na pinanood ni Elara ang eksena. Nagiging mabuting ama si Miguel. Taos puso niyang minamahal ang nga bata at ginagawa ang lahat para sa kanila. Minsan para siyang sobrang bumabawi ngunit naintindihan ito ni Elara. Desperado siyang punan ang 5 taong nawala. Elara, magandang umaga, lumapit si Miguel at inabot ang mabulaklak. Ang ganda mo ngayon. Tinanggap ni Elara ang mabulaklak at ngumiti. Salamat, ikaw na ang bahala sa mga bata. Tumango si Miguel. Siyempre, susunduin ko sila mamaya. At nag-alinlangan siya sandali. May gusto sana akong pag-usapan mamaya.
Nakita ni Elara ang seryosong ekspresyon nito at medyo kinabahan. Tungkol saan magandang bagay. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Miguel. Mamaya na natin pag-usapan. Napaalam sila at dinala ni Miguel ang mabata sa eskwela. Naiwan si Elara na nag-isip. Ano kaya ang gustong pag-usapan ni Miguel, baka isang alok na muling maksama? Sinubukan ni Elara na ayusin ang kanyang nararamdaman. Mahal pa ba niya si Miguel marahil? Ngunit iba na ito sa pagmamahal 5 taon na ang nakalipas. Mas maingat, mas malalim na damdamin. At mayroon pa ring sugat at takot na natitira. Sa umaga gumawa si Elara ng resume para mahanap ng bagong trabaho. Sa Anilao nagtrabaho siya sa bahay ampunan, ngunit sa Maynila gusto niyang subukan ang iba. Maari siyang bumalik sa pagtatrabaho sa isang cosmetic store o subukan ang isang ganap na bago. Tanghali tumawag si Dr. Mateo. Elara, may oras ka ba ngayon lumabas na ang huling resulta ng check-up ni Lucas at magandang balita? Masayang sumagot si Elara. Oo naman po, pupunta na ako agad. Pagdating sa Senlux nagtungo si Elara sa opisina ni Mateo. Masaya siyang sinalubong nito. Ganap ng stable ang hika ni Lucas. Hindi na niya kailangan ng espesyal na gamutan. Siyempre kailangan pa rin na regular na check-up pro pwede na siyang mamuhay ng normal. Nakahinga ng maluwag si Elara. Maraming salamat po talaga, Dr. Mateo. Kung hindi dahil sa inyo, ibinagayway ni Mateo ang kanyang kamay. Wala akong gaanong ginawa. Ang malakas na kalooban ni Lucas at ang dugo ni Miguel ang mas mahalaga. Nakapal sila sa cafe ng ospital at nagwentuhan. Naging mabuting kaibigan ni Elara si Mateo. Lagi siyang tumutulong sa kanila at minsan ay nagbibigay ng payo. Kumusta na kayo ni Miguel? Maingat na tanong ni Mateo. Tumingin si Elara sa labas ng bintana. Okay naman kami. Nakbago na talaga siya. Sinisikap niyang maging mabuting ama sa mga bata. At sayo sandaling nag-isip si Elara. Hindi ko pa alam. Minsan nararamdaman kong mahal ko pa rin siya tulad ng dati. Pero minsan natatakot pa rin ako. Marahang hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Kailangan lang ng panahon. Huwag kang magmadali. Tumango si Elara. May mahalaga raw siyang gustong sabihin mamaya. Siguro magandang balita. Ngumiti si Mateo. Talagang nagbabago siya para sa iyo. Pauwi mula sa ospital na paisip si Elara. Anong desisyon ang dapat niyang gawin ngayon? Babalik ba siya sa Anilao o mananatili sa Maynila? Magsisimula bang muli kasama si Miguel? Magulo pa rin ang kanyang isipan. Pagsapit ng gabi umuwi, si Miguel kasama ang mabata. Mukhang masaya sila at excited na ikinuwento ang mga nangyari sa eskwela. Nakwento ko, si Papa sa mga kaklase namin tungkol sa pagiging pulis, may pagmamalaking sabi ni Liam. Tiningnan ni Elara si Miguel. Nahihiya. Itong ngumiti. Humingi kasi ang mabata. Tinanggal ko naman yung nakakatakot na parte. Habang gumagawa nga, homework ang mga bata. Nag-usap sina Elara at Miguel sa kusina. Ano yung gusto mong pag-usapan kanina? Tanong ni Elara. Huminga ng malalim si Miguel. Sa totoo lang, bumili ako ng bahay. Isang bahay para sa iyo at sa mga bata. Nagulat si Elara. Bahay? Oo. Isang maliit na bahay hindi kalayuan dito. May hardin at lugar kung saan pwedeng maglaro ang mga bata, paliwanag ni Miguel. Siyempre kung ayaw mo hindi kita pipilitin. Ngunit tiningnan niya si Elara sa mga mata. Gusto kong magsimula ulit kasama ka at ang mga bata. Taos puso. Hindi makapagsalita si Elara. Magulo ang kanyang puso. Sa isang banda masaya siya, ngunit sa kabilang banda natatakot. Kailangan kong mag-isip, sa wakas ay sabi niya. Tumango si Miguel. Siyempre. Huwag kang magmadali. Maghihintay ako. Nang gabing iyon matapos matulog ang mga bata,
Inilabas ni Elara ang lumang kahon. Ang kahon na dinala niya sa Anilao 5 taon na ang nakalipas. Nasa loob nito ang mga litrato ang kasal nila ni Miguel. Ang ultrasound pictures ang mga bata at ang kanilang mga birth certificate. Dahan-dahan niyang binuklat ang 3 birth certificate. Leo, Liam at Miko. Iyon ang totoong pangalan ng bunso. Itinago ni Elara ang pangalang iyon sa loob kang 5 taon. Sa halip ginamit niya ang pangalang Lucas. Miko, mula sa Miguel. Ang pangalang ibinigay niya para sa kanyang asawa. Napaluha si Elara. Sa loob ng 5 taon sa gitna ng galit at sakit na alala pa rin niya si Miguel. At ngayon kailangan na niyang magdesisyon. Kinabukasan tinawagan ni Elara si Miguel. Gusto kong makita yung bahay. Tuwang-tuwang sinundo siya agad ni Miguel. Sabay silang napunta sa bagong bahay. Napakaganda nga nito. Maliit ngunit mainit at maliwanag, na espasyo maluluwag, na kwarto para sa mga bata, at isang maliit na hardin. Gusto mo ba? Maingat na tanong ni Miguel. Tumango si Elara. Oh, ang ganda. Pero, huminga ng malalim si Elara. Kung magsisimula, tayo ulit kailangan nating gawin ito ng dahan-dahan. Hindi pa kita ganap na napapatawad? Seryosong tumango si Miguel. Siyempre, maghihintay ako, kahit gaano katagal. Inabot ni Elara sa kanya ang isang sobre. Nasa loob nito ang 3 birth certificate. Dahan-dahang binuklat ito ni Miguel. At sa huling certificate, nanlaki ang kanyang mga mata. Miguel Miko Reyes. Iyan ang totoong pangalan ng bunso natin, sabi ni Elara. Ipinangalan ko sa iyo. Pero mula noong araw na iyon hindi ko na kayang banggitin ang pangalang yan. Namo ang luha sa mga mata ni Miguel. Dahil ikaw ang ama, sabi ni Elara. At ngayon karapatan na ng batang iyan na magkaroon ng kanyang totoong pangalan. Tahimik na tiningnan ni Miguel si Elara. Ang kanyang mata ay puno ng pasasalamat, pagmamahal at malalim na pagsisisi. Makalipas ang 1 buwan, lumipat sina Elara at ang mga bata sa bagong bahay. Hindi pa kasama si Miguel. Nakatira siya sa isang maliit na apartment sa malapit at araw-araw na bumibisita. Dahan-dahan ngunit patuloy nilang muling kilalanin ang isa't isa. Sa kaarawan ng gabata na handa sila nga isang maliit na party. Inimbitahan si Dr. Mateo, mga kaibigan mula sa Anilao at ilang kaibigan. Nahanda si Elara ng tsake. Sa ibabaw, ng kek nakasulat ang 3 pangalan, Leo, Liam at Miko. Mula sa malayo pinanood ni Miguel ang eksena. May luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng 5 taon, muli niyang natakpuan ang kanyang pamilya. At ang kanyang anak sa wakas ay nakuha na ang kanyang tunay na pangalan. Lumapit si Elara kay Miguel at inilahat ang kanyang kamay. Kumanta tayo. Sabay silang kumanta nga. Happy birthday. Masayang tumawa ang nga bata at si Miko ay lalong naging masayahin. Ito ay isang bagong simula. Isang bagong simula na nilihanga, katotohanan, pagpapatawad at isang pangalan. Dumating na muli ang tag-ulan sa Maynila. Isang panahon na katulad ngunit iba sa malamig na gabing pinalayas, si Elara 5 taon na ang nakalipas. Ang panahong ito ay hindi malamig. O mas tamang sabihin walang taglamig sa puso ni Elara. Nakaupo si Elara sa bintana, pinapanood ang hardin. Gumagawa ng snowman sina Miguel at ang 3 bata. O kaya naglalaro sa ulan. Si Miko, hindi na si Lucas, ay nakasakay sa balikat ng kanyang ama at inilalagay ang isang kerot sa ilong ng snowman. Si Leo at Liam ay tumatakbo sa paligid, sumisigaw sa tuwa. Napangiti si Elara. Ang buhay ay kakaiba. Minsan, ang pinakamalaking sakit ang nagiging pinakamahalagang regalo. Ngayon ay isang espesyal na araw. Nahahanda sina Miguel at Elara ng isang maliit na party para ipahayag ang kanilang muling pagsasama. Hindi ito isang kasal, legal pa rin. Silang mag-asawa.
Ngunit gusto nila ngang isang bagong pangako, isang bagong simula, isang maliit na seremonya para magtanim ng bagong pag-asa sa malumang sugat. Tumunog ang doorbell. Dumating si Dr. Mateo. Hindi na siya isang simpleng doktor. Naging mahalagang kaibigan na siya ng pamilya. Nang buksan ni Elara, ang pinto may malapat, nangiti, si Mateo, at isang regalo. Congratulations, Elara. Ngumiti si Elara at pinapasok siya. Salamat, Mateo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ito mangyayari. Umiling si Mateo. Wala akong gaanong ginawa. Lahat ay dahil sa tapang mo at sa katapatan ni Miguel. Sandaling napaisip si Elara. Talaga ba kung hindi nagpadala si Mateo ng helicopter noong araw na iyon? Kung hindi siya nagpakita sa promotion ceremony ni Miguel? Kung hindi inatake ng hika si Miko? Lahat ay tila nakataon lang, ngunit marahil ito ay isang nakatakdang tadhana. Ang weird na buhay, no, sabi ni Elara. Minsan ang pinakamadilim na tunnel ang nagdadala sa pinakamaliwanag na ilaw. Unti-unting napuno ang sala ng mataw. Makaibigan mula. Sa anilaw, magadating kasamahan ni Miguel, makaklase ng mabata at kanilang mamagulang. Wala si Isabel. Nakatanggap siyang 2 taong sentensya at nasa kulungan. Ngunit minsan ay binibisita siya ni Miguel. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa pag-unawa. Pumasok sina Miguel at ang mga bata mula sa hardin. Pula ang ilong at pisngi ni Miguel dahil sa lamig. Lumapit siya kay Elara at hinawakan ang kanyang kamay. Kinakabahan ka, mahinang? Tanong niya. Umiling si Elara. Hindi. Mas sigurado ako ngayon kaysa 5 taon na ang nakalipas. Nagliwanag ang mga mata ni Miguel. Wala nang kayabangan o pagdududa sa kanyang mga mata. Tanging pagmamahal at pasasalamat na lamang. Nang maging masaya na ang pakikinuha ni Miguel ang atensyon ng lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Elara at tumayo sa harap ng lahat. Salamat sa pagpunta ninyo ngayong gabi, sabi niya. 5 taon na ang nakalipas dahil sa isang pagkakamali ko nakahiwalay ang aming pamilya. Dahil sa aking kayabangan at pagdududa nawala, sa akin ang pinakamahalagang bagay. Huminga siya sandali at nagpatuloy. Ngunit minsan binibigyan tayo, buhay ng pangalawang pagkakataon. At habang buhay akong magpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa akin. Tiningnan ni Elara si Miguel at naisip. 5 taon na ang nakalipas, gaano siya kawalan ng pag-asa, buntis, pinalayas sa isang maulang gabi, hindi alam kung saan pupunta. Noong panahong iyon, hindi niya kailanman inakala na darating ang araw na ito. Ngunit narito siya ngayon. Inangang 3 anak at isang babaeng muling piniling magmahal. Inilabas ni Miguel ang isang maliit na kahon. Nasa loob nito ang isang bagong singsing. Elara, pwede ba tayong magsimula ulit? Sa pagkakataong ito may tiwala sa halip na pagdududa, may kababaang loob sa halip na kayabangan at may pagmamahal sa halip na takot. Ngumiti si Elara at tumango. Oh, magsimula tayo ulit. Nagpalakpakan at nagdiwang ang lahat. Tuwang-tuwa ang 3 bata. Lalo na si Miko. Nakuha na niya ang kanyang totoong pangalan at alam na niya kung sino siya. Pagkatapos ngang party ng matulog na ang nga bata, makatabing naupo sina Elara at Miguel sa isang bench sa hardin. Nagniningning ang nga bituin sa langit. Minsan iniisip ko, sabi ni Elara, bakit nangyari ang lahat ng ito? Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi mo ako pinalayas nung gabing iyon, ano kaya ang nangyari sa atin? Siguro, isang ordinaryong mag-asawa na may ordinaryong buhay. Pero kung wala ang pagkakamali, na iyon ang sakit, na iyon hindi natin matatanto kung gaano kahalaga ang isa't isa, tumango si Miguel. Minsan kailangan mo munang mawala ang isang bagay para malaman kung gaano ito kahalaga. Pero hindi lahat ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon.
Swerte tayo, sabi ni Elara. Tumingala si Miguel sa langit. Siguro hindi swerte kundi tadhana. Ang pakikita natin ang paghihiwalay at ang muling pakikita. Ngumiti si Elara. Ang romantiko mo naman. Dahil sa'yo, sagot ni Miguel. Tahimik nilang pinanot ang langit. Ang buhay ay isang kakaibang paglalakbay. Minsan ang pinakamalaking sugat ang nagtuturo ng pinakamahalagang aral. Ang pagdududa ay nagpapakita ng halaga ng tiwala, ang paghihiwalay ng kahalagahan ng pagsasama at ang sakit ng lalim ng pag-ibig. Mula sa malayo narinig ang iyak ng isang bata. Si Miko. Nang tatayo na sana, si Elara hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Ako na. Tumango si Elara at ngumiti. Habang pinapanot si Miguel na pumasok sa bahay, naisip niya. 5 taon na ang nakalipas sa loob ng taksi. Habang hinahaplos ang kanyang tiyan, ibinulong niya, magiging okay tayo. Proprotektahan ka ni Mama. At totoong naging okay sila. Tinupad ni Elara ang kanyang pangako. Pinrotektahan niya ang kanyang mga anak at sa huli pinrotektahan din niya ang kanyang sarili. At ngayon hindi na siya nag-isa. Kasama na niya si Miguel para protektahan sila. Ang direksyon ng hangin ay maaring magbago anumang oras. Minsan ito ay isang malakas na bagyo na nagpapabagsak sa atin at minsan, isang paborableng hangin na nagdadala sa atin sa isang bagong destinasyon. Ang mahalaga ay kung paano natin haharapin ang hangin na iyon at kung mayroon tayong tapang na magpatuloy sa paglalaya kahit natapos na ang bagyo. Tumayo si Elara at pumasok sa bahay. Nakita niya si Miguel na karga si Miko. Gising na rin sina Leo at Liam at nakapaligid sa kanilang ama. Puno ng tawanan ang bahay. Hindi ba ito ang tunay na itsura ng pag-ibig, ang pag-amin sa pagkakamali, pahingin ng tawad at pagkakaroon ng tapang na magsimula ulit? Isang pag-ibig na mas mahalaga hindi dahil perpekto kundi dahil hindi. Lumapit si Elara sa kanyang pamilya. At alam niya, ngayon talagang magiging okay na sila. Lumipas na ang bagyo at ngayon makasama na silang naglalayag. Sa isang bangka patungo sa isang destinasyon. Ang tunay na kwento ng buhay ay laging nagpapatuloy. Ang isang epiloge ay nagiging isa ring prologue. Hindi ito ang katapusan kundi isang bagong simula. Ang kwento nina Elara, Miguel at ng tatlong bata ay magpapatuloy. Marahil ay mayroon pang mga pagsubok at paghihirap. Ngunit ngayon alam na nila na kung magkasama sila kaya nilang harapin ang anumang bagyo. Nagbabago ang direksyon ng hangin, nagbabago ang panahon, ngunit ang tunay na pag-ibig ay mananatili. Kung ikaw ang nasa kalagayan, niya ano ang gagawin mo kapag ang lahat ng tiwala ay nawala at walang naniniwala sa iyong katotohanan? Mananahimik ka ba hanggang sa huli o pipiliin mong magtanim ng galit at magiganti pinili niya ang pasensya? Sa halip na galit at ang katahimikan na iyon ang naging pinakamalakas na sigaw. May mga katotohanan na sa paglipas ng panahon lamang lumiliwanag. At sa sandaling tahimik na binabago ng katotohanan iyon ang lahat, doon natin napagtatanto kung gaano kadakila ang pag-ibig at pagpapatawad. Kung naanting ng kwentong ito ang iyong puso, mangyaring pindutin ang like at subscribe. Ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at mag-iwan ng komento kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kanyang sitwasyon. Gusto naming marinig ang iyong kwento.